Yung pangatlong exam level problem naman sa ES12 Long Exam 1 ay tungkol sa relative motion. So, sabi dito, if wedge B moves at a constant acceleration of 2 millimeters per second starting from rest, determine daw yung acceleration ng wedge C at yung velocity ng wedge C after 10 seconds. So, makikita natin may dalawa tayong wedges. Tapos, yung C constrained siya to move at this direction. Tapos yung wedge B daw 2 millimeters per second to the right. So recall muna natin kung ano yung relative velocity. So ang yung equation para sa relative velocity siguro sa kung B at C ito, yung acceleration ng C ay equal sa acceleration ng B plus acceleration ng C with respect to B. So, ganyan palagi yung magiging equation nyo. O kaya kung para isa pang form nito is acceleration ng C with respect to B ay equal sa acceleration ng C minus acceleration ng B. So, nakatranspose lang to. Pero baka may ibang mas maalala to kaysa sa first. So, yung dalawang equations lang na yan, yung kailangan yung alalahanin. So, dito naman sa pagka-boxes or wedges yung mga bodies na involved, ang gagawin lang dyan is alamin yung mga relative at absolute accelerations ng bawat isang box. So, kunyari sa box B, alam natin na yung box B, absolute na acceleration niya ay equal sa 2 millimeters per second to the right. So, given na yun, A, B is equal to 2 millimeters per second to the right. So, ang hindi natin alam ay yung AC at yung A of C with respect to B. So, pagka wedge din yung mga problem, ang A of C with respect to B, kasi kunyari, nasa B ka, or kunyari, ikaw yung wedge B. Ano sa tingin mo yung makikita mo na acceleration ng wedge C? So, kung gumagalaw ka pa right, ang makikita nyo acceleration ng wedge C ay pag ganitong direction. Nakadepende sa incline ng B at C. So, ibig sabihin, kung ipa-plot natin yan sa triangle or forced triangle, makikita natin na kung ito yung wedge B o yung velocity ng wedge B na 2 millimeters per second, ito naman yung velocity ng wedge C o yung acceleration pala ng wedge C pag ganito na 20 degrees with respect to the horizontal. Ngayon, makikita natin na yung acceleration ng C ay equal sa acceleration ng B plus acceleration ng C with respect to B. I-tail to tip method lang natin yan para makuha yung acceleration ng C. Ito yung acceleration ng C with respect to B naman. Tapos, given na rin tayo na yung angle ng acceleration ng C ay equal sa 75 degrees. Ngayon, ito ay isang simpleng force triangle o kaya velocity acceleration triangle method. Pwede nyo nang makompute yung ibang dimensions niya. So, given tayo ng tatlong values sa triangle, makakompute mo yung ibang dimensions. Ito, ang supplement nito ay 105, tapos 105 plus 20, 135. Ang kanyang natitirang angle na lang ay 55. So, next, pwede natin gamitin yung sine law para ma-solve yung AC. So, paano kunin yung AC? Sine 55 degrees over 2 dahil dito is equal to sine of 20 over AC. So, kung ito ay ipa-plug in nyo sa cycle, ang makukuha nyong AC ay sine 55 over 2 is equal to sine 20 over x. Makuha nyo ay 0.835. AC is equal to 0.835 millimeters per second. Tapos, ang direction niya ay given na 75 degrees. Next naman, yung sa letter B, velocity daw ng wedge C after 10 seconds, makukuha natin yun gamit ang kinematic equation. So, anong kinematic equation ang gagawin?
tingnan natin yung mga involved. Involved tayo ng acceleration, involved din tayo ng 10 seconds na time. Tapos, ang tinatanong ay yung velocity. So, ano equation yung nagre-relate ng velocity, acceleration, at time? Yun yung V, F is equal to V naught plus A delta T. V naught mo dahil from rest ka ay 0. Yung A mo ay 0.835 millimeters per second. Tapos, yung T mo, or millimeters per second squared, yung T mo naman ay 10 seconds. So, 0.835 times 10 ay equal sa 8.35 millimeters per second. Acceleration pa na to ay millimeters per second squared. So, ayun yung magiging velocity at acceleration nyo. Ang direction naman ng velocity, dahil nga constrained siya to move here, ay same, 75 degrees.